Si Nadine Lustre, merong mensahe. No? Alam mo naman si President Nadine Lustre yan. Lagi nag-react to pag politics no? So ano nga ba ang mga pahayag ni President Nadine Lustre pagdating po sa issue ng katiwalian at paglustay ng pera ng bayan? We're paying taxes. We're actually paying them to help us or to, to make things better for us. So parang it's just sad that the funds are really being used for something else. It's good that people are speaking up. It's good that I'm really sad seeing that people are really struggling and are going through all of these things, like losing their homes, like even losing their pets, livelihood, just because we can't find a solution for it. Tapos syempre naman talaga, nakakagalit and nakakalungkot na makita na yung binabayad nating mga buwis, sa ganun lang napupunta. Ba? Agree kami. Relate tayo dun nakakagalit na yung mga binabayad nating buwis kung saan lang napupunta. At least hindi siya apathetic, hindi siya walang pakialam. Yes. O ito Alam mo, maganda rin, di ba nagkomento rin siya tungkol dun sa tama ba, yung mga kamag-anak ng contractor. Oo, kasi may mga netizens na sumisita na rin doon sa mga kamag-anak, pamilya ng mga contractor na masyadong maluho yung lifestyle. Napag-usapan natin to kahapon na mako-consider ba siya na bullying or ito simpleng paninita lang. Alam mo, kanina nagsalita ang Malacanang tungkol. Ano sabi? Sabi ni Undersecretary Claire Castro, ang gusto nga talaga natin tumulong yung mga tao sa paghahanap kung sino ba dito sa mga to, yung mga posibleng involved. So pag nakikita sa social media, nakakatulong yung mga info, yung mga detalye. Bakit ganito ang pamumuhay nito? Ay, meron palang meron pala tayong nakaredy. Pakinggan na natin si Yuse Castro. Yan naman din po talaga ang naisin ng Pangulong Marcos Jr. na lahat-lahat po tayo ay magtulungan upang masawata itong mga korupsyon na ito. At hindi lamang po ang gobyerno, ang pamahalaan ang dapat kumilos, kundi ang taong bayan na nakakaalam ng mga nangyayari sa paligid nila. So mas maganda po talagang isumbong nila sa Pangulo itong mga ganitong klaseng insidente. Necessarily mean na guilty agad yung mga nagpapakita ng ganung uri ng lifestyle. Tama, sabi nga ni Juvie, may proseso naman Makikita mo naman kung sino-sino sa mga gato yung kumita talaga ng honest at yung medyo kaduda-duda. May tamang proseso. Pero yun nga lang po nasa panahon na kasi tayo ngayon ng social media. So talagang kapag hindi po kayo maingat sa inyo pong display of wealth, masisita kayo with resibo. Diba? Kami po dito, nasisita ang media kasi ba't binablur pa natin? Kasi tayo, kami po pwedeng habulin agad kami kung wala pa kaming ebidensya na talaga sila yung naglustay ng at nilabas namin yung pagbumukha nila at talagang sinabi namin na pinagbintangan. Agad kami pwedeng mahabla po so kaya kami po ay hindi namin pinoprotektahan ng mga yan. Nakikiisa kami sa inyo na sige kung kailangan po silang sitahin pero iba pong usapan pag kailangan na pong iharap sa TV with evidence na pwedeng makuha sa amin. Yun, sana intindihin nyo yun kasi binabati ko sang ang media because of this na nagbo-blur tayo Pinapaliwanag namin sa inyo na kasi meron kaming pananagutan sa batas at saka may mga libel laws sa amin na pwede kami managot libel, slander. So you have to be careful. At yun naman yung tama, wala pa namang pruweba na ipapakita. Pero again, naiintindihan po namin yung mga nagpo-post sa social media. Ayun, sila na yun katapangan na yun. Meron din naman mga batas na nag-govern doon sa social media. Kung sila sila are willing to do that, sige. Pwede rin kasi silang kasuhan yan. Pwede silang makasuhan. Pero yun na nga, pero naiintindihan natin kasi karamihan po medyo galit na po talaga sa nangyayari. Ito si Penny. Sabi ni Penny, bakit po sa contractor lang magagalit?
congressman ang mas malaki ang kickback dyan. Sabihin yung parang sponsor nung yes. Sila po ang pumipilit nagkumpondo ng ghost projects sila. Tama po yun. Tama naman. Kahapon talagang malaki na po yung diskusyon natin tungkol sa mga nepo babies na tinatawag, yung pagtatag sa kanila sa social media. Kami nga sabi namin, okay, naiintindihan natin lahat yan. Sinabi na rin namin ito kagabi. We get the disgust, we get the anger ng mga tao po, no. Pero yun nga po, sinasabing ang paalala namin kagabi ay okay na yon, ginawa nyo na yon, pero lagi nyo lalagay doon sa post nyo na ang talagang punterian nyo ay yung talagang principal nila. Halimbawa, kung tatay nila yung connected doon sa contractor, doon nyo i-connect. Kung sino yung... para may connection, hindi yung parang... Main. Huwag nyo ibuntun yung galit lang doon sa... Hindi babash yung mga anak. I-bash nyo. Sige, ilagay nyo yan bilang pruweba na talagang gumastos ng malaki. Pero syempre, ilagay nyo ano ang root cause. Kasi sila ay anak ni ganyan, or sila ay pinsan ni ganyan, o sila ay ganyan. I-connect nyo dun sa contractor, or doon sa congressman, or doon sa kung sino pa man pong opisyal na pwedeng nasa likod po ng mga yan. Yun ang pinapayo namin para hindi mukhang bullying. No. Okay, so yun. Anyway, before yan, sige, puntahan na natin si Edu Manzano. Ay, anong Edu sabi Manzano? ni Edu? Ay, hindi yung Edu Manzano ng story ko na si Ronald Llamas, ha. Hindi si Senator Edu sinasabi namin. Si Edu Manzanong totoo na dati po namin kapatid dito. Ano daw yan? Dahil si Edu po ay naging host ng morning show namin. AI po yan, ha, at aminado mismo si Edu Manzano sa kanyang post. Mga memes lang po yan at AI edited photo kung saan po makikita nakaporma po siya bilang contractor sa kanyang Rolls Royce. Kumbaga nag-aano siya ng role. Na parang ito yung big time kapag ako ay contractor, nakakapag Rolls Royce ako. Oo nga. Ayan. Tapos may tatak po yung bag ko, patas yung mga unan ko tatak din. Chiki. So, ayan. Second day at work, pero abot na hanggang second life ang budget ko. 2 araw pa lang, pero solve ka na hanggang sa mga next generation. Yes. Alam mo, nagiging meme talaga siya, no? Kasi alam mo, pina-follow nyo ba si Senyora? Sa Facebook. Kilala ko si Senyora. Oo. Talaga ba? Not personally. Akala not personally. Pero kilala mo kung sino yung account holder ng Senyora. I know kasi of her. May pinost siya. May nagtanong sa kanya. Sabi gano'n, Senyora, anong type mo sa lalaki? Tapos ang sabi niya, simple lang naman. Yung sana, tall, dark, and contractor. So, before natin pasadahan. Nagiging meme na siya. Di ba nagsi-zero in tayo dun sa mga contractors, no, Mase? At yes. saka Chiki, at saka dun sa yung mga opisyal ng ating bayan. Kasama na po, nakatutok tayo sa DPWH. Before yon, itodo natin dahil si Edu, may ganun na, no? Si Ann Curtis din, Ano daw sabi? Sa kanya naman din? opinion talaga yung kanya. Okay. No? Pakita natin ang opinion ni Ann Curtis. Okay. Basta sinasabi niya, hindi rin niya gusto yung mga nangyayari. Tama ba? So, ang other celebrities po na nagsasabi ng kanilang opinion tungkol dito, kasama si Ann Curtis, si Direk Brillante Mendoza, nagsulat ng open diary post tungkol po sa ugat ng korupsyon, kung papaanong ito ay patuloy na umuugat ng korupsyon sa lipunan. Ito pong mga ganyan. Pero anyway, pinapakita naman nila ngayon si Gabby Garcia po yan. Okay? Siyempre, masunurin ako, binabasa ko lahat, no? Si Gabby Garcia po yan, na pinapakita ba, parang picture grab yan, pero actually video yan. May video siya sa kanya pong social media na pinapakita niya yung mga tour niya sa iba't ibang lugar sa mundo. Pero ang punto niya, lahat yan ay hard-earned money niya. Mismong siya, nagtrabaho siya ng todo-todo para marating po yung mga lugar na yan. Kaya may karapatan siyang i-post. Actually, kapag honest naman yung source of income na pinagmulan nung biyahe mo, di ba? Yung mga
pwedeng maging source of happiness mo, wala namang nakakahiya kahit i-post mo. Totoo. Hindi naman nakakahiya yun. Proud na proud kang i-post. Ay, kasi pinaghirapan mo yun eh. Ba't ka mahihiya? Tsaka kaya mong sagutin kahit anong itanong sa'yo. Parang paano ka nakarating ng Paris? Oo. Nagtrabaho ako. Ay, eh. Gumigising ako ng alas 4 ng umaga. Nagtatrabaho ko hanggang alas 10 ng gabi para rito. Pinag-ipunan ko. Pwede ka mag-PowerPoint presentation dahil ganun kadami ang detalye na pwede mong ibahagi. Ilang mga weekends ang iniaalay ko sa trabaho para lang ako'y makaipon. Yan na, diba? Diba? Oh, naku. Mga nagsakripisyo ako. Go lang. Ilang kape para makapag-OT? Diba?